11 na ng gabi pero tingnan niyo naman dito sa Kuwait, parang 6:00 pa lang ng hapon dahil marami pa ring tao sa labas at ito ang isa sa mga bagay na napansin ko noong bago ako sa Kuwait. Hello mga seswang! Ngayong gabi nga nandito tayo sa seaside walk dito sa Kuwait. Maglalakad-lakad lang tayo para magkape at habang nag enjoy tayo sa magandang view, ikukwento ko rin sa inyo ang isang bagay na kakaiba sa buhay dito sa Kuwait. Habang naglalakad nga kami sa seaside ay may nadaanan kaming bike for rental. 3KD per hour nga ang rent sa bike. Kung first time mong pupunta sa Kuwait tuwing summer, baka magulat ka dahil habang sa ibang bansa tahimik na kapag gabi, dito naman parang nagsisimula pa lang ang araw ng maraming tao. Isa sa dahilan kung bakit maraming tao ang lumalabas ng gabi ay dahil sa sobrang init tuwing summer. Sa tanghali, umaabot minsan ng mahigit 45 hanggang 50 degrees Celsius ang temperature. Kaya imbis na lumabas sa araw, hinihintay ng marami ang paglubog ng araw bago mamasyal. At isa pa sa nakakatuwang bagay dito sa Kuwait ay ang 24 hours culture. Maraming coffee shop o restaurant, grocery at convenience store ang bukas hanggang madaling araw. Yung iba naman 24 hours talaga. Kaya kahit bigla ka mag-crave ng kape ng 12:00 ng gabi, walang problema. Sa Pilipinas, kapag 11:00 ng gabi at nag-aya ka magkape, ang sagot sa'yo, matulog ka na. Pero dito sa Kuwait, normal lang magkape ang ganitong oras. Isa ito sa mga bagay na nagustuhan ko sa Kuwait. Yung pakiramdam na kahit gabi na, buhay pa rin ang paligid. May mga pamilya, magkakaibigan, mga taong nag-exercise, at mga OFW na nagpapahinga matapos ang buong araw na trabaho. Kung balak mo bumisita sa Kuwait tuwing summer, tandaan mo ito, huwag mong planuhin ang pamamasyal mo sa tanghali. Mas magandang maglakad-lakad, mag-coffee hopping o mag-explore ng seaside pagdating ng gabi. Mas presko, mas komportable, at mas mai-enjoy mo ang experience. Ayan mga tiyang, sana ganito din kaganda sa Pinas na maliwanag kahit dis oras na ng gabi, tapos safe ka maglakad. Tingnan nyo mga tiyang, di ba, bongga. Meron pa silang ganito dito sa seaside na upuan na parang may bubong. Pwede kayong tumambay dito, magdala ng pagkain, inumin, tapos magmuni-muni. Kung sa Pinas, nako, ginawa na tong bahay ng kung sino-sino. Charis! At pagkatapos nga namin maglakad-lakad ay nakarating na kami sa aming pagkakapihan. Ayan mga tiyang, umorder kami sa Coffee Bean. Ako ang in-order ko is Spanish Iced Latte yung in-order ko. Tapos si Nakshi, Mango Blended Cream yata yan. Yun nga lang, ayan, naglalakad kami dito sa tapat ng Coffee Bean kasi 11:45 close na sila. So, ayan, dito na lang kami magtatambay at magmumuni-muni ni Nakshi. Ayan mga chang, so i-rate ko yung Spanish Iced Latte ng Coffee Bean. Actually, hindi ko na matandaan kung kailan pa ako huling nagkape sa Coffee Bean. So itong Spanish Iced Latte, sa totoo gusto ko siya. So malalasahan mo yung richness ng coffee. So marirate ko siya ng mga 8 out of 10. Tapos ito namang in-order ni Nakshi. Ang name nito is blended mango with cream yata to. So tinikman ko rin siya. Nagustuhan ko yung lasa nitong mango blended nila. Siguro marirate ko siya ng 8 out of 10. Minsan, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para maging masaya. Minsan, sapat na yung peaceful na paligid, kape at ilang minutong paglalakad habang pinapanood ang buhay sa paligid. Thank you for watching! See you in my next gala mga seswang!